Isang magandang at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod, handang maghatid ng isang kwentong aantig sa inyong mga puso at magbibigay ng bagong pag-asa. Sabi nila, ang bawat tao raw ay may presyo, na sa tamang halaga, ang lahat ay kayang isuko, ang dangal, ang paninindigan, maging ang pag-ibig. Ngunit paano kung sa isang mundong pinatatakbo ng salapi, may isang pusong hindi kayang bilhin? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway at Silakbo. Isang kwento kung saan ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa anumang halaga. Humahabol sa papalubog na araw ang mga paa ni Liwayway. Bawat hakbang niya ay tila isang pakikipag-unahan sa dilim na unti-unting lumalamon sa lungsod ng gintong araw. Ang kaninang gininto ang sinag na tumatama sa nagtatayugang mga gusali ay napalitan na ng malamig na kulay kahel. Isang paalala na natapos na naman ang isang araw ng pagkayod. Sa kanang kamay niya, mahigpit niyang hawak ang isang manipis na sobrang kulay kape. Sa loob niyon ay ang kanyang sahod para sa isang linggong paglilinis sa isang opisina. Ilang pirasong papel na katumbas ng pagod, puyat at pagtitiis. Ramdam niya ang kapal ng pera sa loob at sa isip niya'y agad itong kinakalkula, pambili ng gamot ni nanay, bayad sa maliit na tindahan ni Aling Nena. At kung may matitira, kahit konti, pambili ng masarap na ulam para sa kanila. Kakaliko pa lang niya sa isang masikip na eskinita nang bigla siyang nakaramdam ng kaba. May dalawang anino sa dulo ng kalye, dalawang lalaking nakatayo, tila may hinihintay. Hindi niya maaninag ang kanilang mga mukha, ngunit alam niya ang ibig sabihin ng kanilang tindig. Sila na naman, ang mga aninong laging sumusunod, mga aninong nagpapaalala sa utang na iniwan ng kanyang yumaong ama. Agad siyang lumiko sa kabilang daan. Kahit pa mas malayo at mas madilim iyon, pinabilis niya ang kanyang lakad, ang tunog ng kanyang mga tsinelas ay tila sumisigaw sa katahimikan ng eskinita. Narinig niya ang mga yabag sa kanyang likuran. Hindi malakas, ngunit sapat na para magdulot ng takot sa kanyang dibdib. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Ang puso niya'y dumadagundong kasabay ng bawat hakbang. Ineng! Isang tinig ang tumawag mula sa kanyang likuran. Malamig at walang emosyon. Hindi niya ito pinansin. Binilisan pa niya ang lakad, halos patakbo na, hanggang sa marating niya ang isang mas mataong kalye. Sumiksik siya sa mga taong naglalakad, umaasang sa ganito'y mawawala na ang mga aninong sumusunod sa kanya. Nang sumilip siya pabalik, wala na sila. Ngunit ang takot ay nanatili, malamig na gumagapang sa kanyang likuran. Pagdating niya sa kanilang maliit na tahanan, isang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, huminga siya ng malalim bago pumasok. Kailangan niyang iwanan sa labas ng pinto ang lahat ng pagod at takot. Ayaw niyang makita ito ng kanyang ina. Nay, nandito na po ako, sabi niya sa malambing na tinig, kasabay ng pagmamano sa nakaratay na ina. Isang tuyong ubo ang isinagot nito, bagong ngumiti ng matamis. Anak, kumusta ang araw mo? Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Ayos lang po, Nay. Kayang-kaya, sagot ni Liwayway habang hinahanda ang kanilang hapunan. Isang mangkok ng kanin at 2 pirasong tuyo. Ngumiti siya. Isang nangiting pilit na itinatago ang katotohanang halos buong araw pa siyang hindi kumakain. Tingnan niyo, Nay, may sahod ako. Bukas na bukas, bibili tayo ng mga gamot niyo. Pinagmasdan siya ng kanyang ina. May pag-aalala sa mga mata nito. Salamat, anak. Pero sana ay inuuna mo rin ang iyong sarili. Hinawakan ni Liwayway ang payat na kamay ng ina. Okay lang po ako, Nay. Malakas po ako. Isang kasinungalingan. Pagod na siya. Ngunit para sa kanyang ina, handa siyang magpanggap na siya ang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Matapos nilang kumain at mapainom ng gamot ang ina, naupo si Liwayang sa isang sulok
Sa ilalim ng isang mahinang bumbilya, tinitigan niyang muli ang sobre. Kulang pa rin. Laging kulang. Biglang tumunog ang kanyang luma at basag na cellphone. Pangalan ng kanyang matalik na kaibigan, si Hiraya, ang lumabas sa screen. "O Hira, napatawag ka?" Sagot niya. Sinisikap na pasiglahin ang kanyang boses. "Wayway, may maganda akong balita sa'yo." Masiglang bati ni Hiraya mula sa kabilang linya. "May alam akong trabaho. Malaki ang sahod. Pang-2 linggo mo nang kita. To sa 1 linggo lang." Napaayos ng upo si Liwayway. Biglang nabuhayan ng interes. "Talaga? Anong trabaho yan?" "Tagalinis. Sa isang malaking mansyon sa may Dasmariñas Village. Hacienda Sombra ang pangalan." Nawala ang namaang ngiti sa mga labi ni Liwayway. "Hacienda Sombra? Hindi ba't yan yung mansyon na nakakatakot daw? Yung may-ari, istrikto at hindi raw nagpapakita?" "Oo, yun nga. Pero ano naman? Ang mahalaga, malaki ang bayad at ligtas naman daw sa loob. Kailangan mo ng pera, di ba? Ito na yun, Wayway. Subukan mo lang 1 araw lang. Kung ayaw mo di wag mong ituloy." Pagpupumilit ni Hiraya. Nag-alinlangan si Liwayway. Napatingin siya sa kanyang ina na mahimbing nang natutulog, ngunit umuubo pa rin paminsan-minsan. Napatingin siya sa reseta ng gamot sa ibabaw ng mesa at naalala niya ang 2 anino sa eskinita. Ang takot, ang kahihiyan, ang walang katapusang pagkakautang. Huminga siya ng malalim. Isang desisyong nabuo hindi dahil sa katapangan, kundi dahil sa desperasyon. "Sige Hira, tatanggapin ko. Kahit saan pa yan." Ang Hacienda Sombra ay hindi isang tahanan. Isa itong museo ng katahimikan. Ang sahig na gawa sa mamahaling marmol ay napakakintab na halos masisilip mo ang sariling kaluluwa. Ngunit ang sinasalamin lang nito ay ang malamig at malawak na espasyo. Walang mga larawan ng pamilya sa mga dingding. Walang mga halakhak na umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo. Tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang nakakabinging katahimikan ang nagahari. At sa puso ng kahariang ito, sa loob ng isang kwartong puno ng mga monitor, nakaupo ang hari, si Silakbo Boalmario. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isa sa 20 screen na nasa kanyang harapan. Hindi ito isang pelikula o isang laro. Ito ay isang live feed mula sa isa sa mga security camera sa gate ng kanyang mansyon. Sa screen, isang delivery personnel ang inaabutan ng bayad ng kanyang gwardiya. Ngunit sa pagmamadali, sinadyang iwanan ng gwardiya ang isang mamahaling relo sa ibabaw ng counter, isang pagsubok, isang munting laro na nilikha ni Silakbo para patunayan ang kanyang matagal ng paniniwala. Pinanood niya ang bawat galaw ng delivery man, ang pag-aalinlangan sa mga mata nito, ang paglingon sa kaliwat kanan, ang dahan-dahang pag-abot ng kamay, at sa huli, ang mabilis na pagbulsa sa relong, hindi kanya. Walang galit na mababasa sa mukha ni Silakbo, walang pagkagulat. Sa halip, isang bahagyang pagngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngangisi ng pagkasuklam ng kumpirmasyon. Sabi na nga ba? "I-report mo?" Malamig niyang utos sa intercom. Ang boses niya ay kasing lamig ng marmol sa kanyang sahig. "Blacklist the company. Fire him." Maya-maya pa'y bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang pinsan, si Gideon Lagdamio, na may dalang isang nangiti na laging tila nakahandang pumuri. "Pinsan, narinig ko ang nangyari," sabi ni Gideon. Umupo sa isang silyang katapat ni Silakbo. "Ang talino mo talaga. Hindi ko alam kung paano mo nagagawang laging tama," ang iyong hinala. Hindi umimik si Silakbo. Itinuon niya ang kanyang pansin sa pag-rewind ng video, pinapanood muli ang eksaktong sandali ng pagnanakaw na para bang naghahanap ng kahit anong bahid ng kabutihan na kanyang napalampas. Wala siyang nakita. "Nga pala, tungkol sa pinapahanap mo," pagpapatuloy ni Gideon. "Nakakuha na ako ng bagong tagalinis
Mula sa isang maliit na ahensya, malinis ang record, walang history ng pagnanakaw. Inilapag ni Gideon ang isang folder sa mesa. Liwayway di makulangan ang pangalan niya. Kinuha ni Silakbo ang folder ngunit hindi niya ito binuksan. Para sa kanya, pare-pareho lang ang lahat ng pangalan, lahat ng muka. Ang mahalaga ay kung magkano ang kanilang presyo. Siguraduhin mong naiintindihan niya ang mga patakaran dito. Sabi na lang ni Silakbo, ayoko ng problema. Ako ang bahala, pinsan. Alam mo namang gusto ko lang ang makakabuti sa'yo. Sagot ni Gideon, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Nang makaalis na si Gideon, naiwan muling mag-isa si Silakbo sa kanyang malamig na kaharian. Napadako ang kanyang tingin sa isang picture frame sa kanyang mesa na nakataob. Dahan-dahan, marahan, itinaas niya ito. Isang larawan niya noong siya'y mas bata pa, kasama ang isang babaeng may ngiting kasing liwanag ng araw. Isang saglit lang niya itong tinitigan, isang saglit na bumalik ang sakit, ang pait, ang alaala ng isang matinding kataksilan. Pagkatapos ay mabilis niya itong ibinalik sa pagkakayuko. Tinawagan niya si Gideon sa kanyang telepono. Gideon, sabi niya, ang boses niya ay mas naging matigas. Yes, pinsan. Bantayan mo siya. Sino? Ang bagong tagalinis? Oo, bantayan mo ang bawat galaw niya. Utos ni Silakbo. Lahat sila. Pare-pareho lang. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, sumandal si Silakbo sa kanyang upuan at ipinikit ang mga mata. Hinahayaang lamunin siya ng anino ng kanyang sariling mansyon. Sa labas ng silid, nakatayo pa rin si Gideon. Hindi pa pala siya tuluyang umalis. Isang tusong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang kopya ng resume ni Liwayway na kanyang na-save. Hindi ang pangalan o ang litrato nito ang kanyang tinitigan, kundi ang isang maliit na detalye sa ibaba ng papel, ang address ng tinitirhan nito. Isang address na pamilyar sa mga taong madalas niyang kausapin sa dilim. Ang bakal na tarangkahan ng Hacienda Sombra ay bumukas na may mabagal at nakakakilabot na tunog na para bang isang higanting nilalang na nagbubuka ng kanyang bibig para lamunin si Liwayway ng buo. Sa kanyang pagpasok, ang ingay ng lungsod ng gintong araw ay tila biglang naputol, napalitan ng isang katahimikang hindi pangkaraniwan. Isang katahimikang may bigat. Pakiramdam ni Liwayway ay pumasok siya sa ibang mundo. Ang hardin ay perpektong-perpekto. Bawat damo ay tila sinukat. Bawat bulaklak ay nakatanim sa tamang-tamang pwesto. Ang mansyon mismo ay nagtatayugan, gawa sa madilim na bato at salamin. Tila isang modernong kastilyo na walang buhay, para itong isang malaking libingan ng mga pangarap. Sinalubong siya ng isang matandang babae na may mahigpit na itsura, nakasuot ng unipormeng kulay abo. Siya si Manang Celia, ang mayordoma. Ikaw si Liwayway? Tanong nito. Ang boses ay walang anumang bahid ng init. Opo. Ako po. Sagot ni Liwayway. Bahagyang yumuko bilang paggalang. Sumunod ka sa akin. Sasabihin ko ang mga patakaran. Isang beses ko lang itong sasabihin, kaya makinig kang mabuti. Striktong sabi ni Manang Celia. Habang naglalakad sila sa malawak na pasilyo, ang bawat yabag nila ay umaalingaw-ngaw. Sinimulan ni Manang Celia ang kanyang litanya ng mga bawal. Unang-una, bawal mag-ingay. Ayaw ni Senyorito Silakbo ng maingay. Pangalawa, kung ano lang ang sinabing linisin, yun lang ang lilinisin. Bawal humawak ng kahit anong bagay na hindi mo dapat hinahawakan. Pangatlo, bawal magtanong. At ang pinakamahalaga sa lahat, kapag nakita mo si Senyorito, yumuko ka at umalis agad. Huwag na huwag mo siyang tititigan. Tumango lang si Liwayway sa bawat patakaran. Pakiramdam niya ay hindi siya isang empleyado, kundi isang bilanggo. Nasa kalagitnaan sila ng paglalakad sa isang mahabang koridor
nang biglang may lumabas na isang anino mula sa isang silid sa kanilang unahan. Isang matangkad na lalaki, nakasuot ng itim na damit. Ang kanyang presensya ay agad pumuno sa buong pasilyo. Ito na marahil si Senyorito Silakbo. Naalala ni Liwayway ang sinabi ni Manang Silya. Agad siyang yumuko. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa malamig na marmol na sahig. Ngunit hindi niya naiwasang maramdaman ang mga matang nakatitig sa kanya. Isang titig na malamig, mapanuri, na tila binabasa ang kanyang buong pagkatao. Nagtagal ang titig na yon ng ilang segundo. Mga segundong para kay Liwayway ay isang kawalang hanggan. Pagkatapos, narinig niya ang mahinang tunog ng mga sapatos na papalayo. Nang mag-angat siya ng tingin, wala na ito. Tara na, sabi ni Manang Silya, na para bang walang nangyari. Dinala siya sa silid-aklatan. Malawak ito. Ang mga estante ay abot hanggang kisame at puno ng mga librong mukhang hindi pa nabubuklat kailanman. May amoy ng mga lumang libro at alikabok sa hangin. Linisin mo ang mga mesa at sahig. Huwag mong gagalawin ang mga libro. Utos ni Manang Celia bago siya iwanang mag-isa. Nagsimula si Liwayway sa kanyang gawain. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nakakabingi. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng kanyang paghinga at ang pagpunas ng basahan sa kahoy. May mga kamera sa bawat sulok at ramdam na ramdam niya ang mga matang nakabantay sa kanya. Habang nililinis niya ang isang malaking mesa sa gitna, napansin niya ang isang makapal na libro na bahagyang nakausli sa gilid. Maalikabok ito. Itinaas niya ang libro upang punasan ang ilalim nito. At doon, nakita niya ito. Isang makapal na bugkos ng pera. Mga bagong-bagong tig-1,000 piso, tinalian ng gumang pula. Ang kanyang paghinga ay tila nanakaw. Ang puso niya ay nagsimulang dumagundong ng napapakabilis na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, nanginginig ang mga kamay. Inilapag niya ang hawak na basahan. 32,500 piso. Ang eksaktong halaga na kailangan niya para sa mga gamot ng kanyang ina at sa isang buwang upa. Ang isip niya ay naglakbay. Nakita niya ang mukha ng kanyang ina, ang hirap nitong paghinga. Narinig niya ang banta ng mga anino sa eskinita. Isang bulong ang nagsimulang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kunin mo na. Walang makakaalam. Hindi naman siguro nila ito mapapansin. Isang maliit na halaga lang ito para sa kanila, pero para sa'yo, ito ang buhay. Ang kanyang mga daliri ay halos gumalaw na patungo sa pera. Ang tukso ay napakalakas, isang alon na handa siyang tangayin. Ngunit sa gitna ng alon na yon, biglang lumitaw ang isang imahe sa kanyang isipan, ang nakangiting mukha ng kanyang ama, ilang araw bago ito pumanaw. Naalala niya ang huling habilin nito, mga salitang binitawan nito, habang mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Ang karangalan, anak, hindi nabibili ng pera. Ang tinig ng kanyang ama ay mas malakas kaysa sa bulong ng tukso. Ang alaala ng dignidad nito sa gitna ng kahirapan ang nagsilbing angkla. Huminga siya ng malalim. Hindi siya magnanakaw. Hindi siya magiging katulad ng mga taong yumurak sa kanilang pamilya. Sa isang iglap, ang pag-aalinlangan ay napalitan ng determinasyon. Sa halip na kunin ang pera, kinuha niya ang kanyang luma at basag na cellphone mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ang kamera nito. Kinuhanan niya ng litrato ang pera. Siguradong kasama sa larawan ang librong nakapatong dito at ang disenyo ng mesa. Isang ebidensya. Isang proteksyon. Pagkatapos, maingat niyang ibinalik ang libro sa dati nitong pwesto. Tinatakpan muli ang pera. Tumayo siya ng tuwid, huminga ng malalim, at lumabas ng silid-aklatan. Ang mga paa niya ay may bigat, ngunit ang kanyang puso ay may paninindigan. Hahanapin niya si Manang Celia. Sa loob ng silid ng seguridad, ang tanging liwanag ay nagmumula sa kumikinang na mga monitor. Si Silakbo Almario
ay nakaupo na parang isang emperador sa kanyang trono, ang mga matay matamang nakatutok sa screen na nagpapakita ng bawat anggulo ng silid-aklatan. Sa kanyang tabi, si Gideon ay nakatayo. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng suporta at pag-aalala. Tingnan natin, bulong ni Silakbo, mas para sa kanyang sarili kaysa sa kanyang pinsan. Tingnan natin kung iba siya. Napanood nila ang bawat sandali. Ang pag-angat ni Liwayway sa libro, ang kanyang pagtigil, ang pagkabigla sa kanyang mukha nang makita ang pera. Nakita ni Silakbo ang panlalaki ng kanyang mga mata, ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Ito na. Ito na ang pamilyar na eksena. Ang panloob na labanan sa pagitan ng pangangailangan at ng takot na mahuli. Para kay Silakbo, ito ay isang sayaw na kabisado na niya ang bawat hakbang. Sayang! Mahinang sabi ni Gideon na may himig ng pekeng panghihinayang. Mukhang bibigay din siya, pinsan. Lahat sila ay may presyo. Hindi sumagot si Silakbo. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa screen. Nakita niya ang paglunok ni Liwayway, ang pagdaan ng iba't ibang emosyon sa mukha nito. Inaasahan na niya ang susunod na galaw, ang mabilis na paglingon, ang pagdampot sa pera, ang pagtago nito sa kanyang bulsa. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Sa halip na ang pera, ang kinuha ni Liwayway ay ang kanyang luma at basag na cellphone. Nagitla si Silakbo. Nangunot ang kanyang noo. Anong ginagawa niya? Tatawag ng kasabwat? Pero kinuhanan lang nito ng litrato ang pera. 1, 2, 3 beses. Malinaw, detalyado. Pagkatapos, maingat niyang ibinalik ang libro sa dati nitong pwesto. Tinakpan ng pera na para bang isa itong lason na ayaw niyang mahawakan. At pagkatapos, tumayo ito at lumabas ng silid. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid ng seguridad. Maging si Gideon ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ang ngiti sa kanyang labi ay bahagyang naglaho bago niya ito mabilis na naibalik. Si Silakbo ay nanatiling hindi gumagalaw. Ang kanyang isip ay tila isang sirang makina na pilit inuunawa ang isang bagay na imposible. Sa lahat ng mga taong sinubok niya, ito ang unang pagkakataon. Ang unang beses na may isang taong hindi lang lumaban sa tukso, kundi hinarap ito ng may dignidad at talino. Nakakagulat, basag ni Gideon sa katahimikan. Marahil ay natakot lang siya sa mga kamera. Ngunit umiling si Silakbo. Nakita niya ang itsura ng babae. Hindi iyon takot. Iyon ay paninindigan. Patawagin mo siya. Utos ni Silakbo. Ang kanyang boses ay biglang naging matigas at puno ng awtoridad. Dito sa opisina ko. Ngayon na. Ilang minuto ang lumipas, pumasok si Liwayway sa opisina ni Silakbo. Ang silid ay malawak at malamig na may isang malaking mesa sa gitna. Tumayo si Liwayway sa harap ng mesa. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso kay Silakbo. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Tinitigan siya ni Silakbo ng matagal. Sinusuri, kinikilatis. Hindi na niya nakikita ang isang hamak na tagalinis. Ang nakikita niya ay isang palaisipan. Bakit hindi mo kinuha? Tanong niya. Ang kanyang boses ay direkta at walang paligoy-ligoy. Hindi nagulat si Liwayway sa tanong. Tila inaasahan na niya ito. Hindi po sa akin yan. Simpleng sagot niya. Ang kanyang tinig ay kalmado at matatag. At kahit kailan, hindi magiging akin ang hindi para sa akin. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa labi ni Silakbo. Isang ngisi ng pag-aalinlangan. O baka naman natakot ka lang sa mga kamera. Umiling si Liwayway. Isang maliit, ngunit tiyak na pag-iling. Kahit po walang kamera, hindi ko pa rin po yun kukunin. May mga bagay po sa mundo na hindi kayang makita ng kahit anong lente, senyorito. Ang mga salitang yon ay tumama kay Silakbo
na parang isang malakas na sampal. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang natalo siya sa kanyang sariling laro. Tinitigan niya ang mga mata ng babae sa kanyang harapan. Mga matang pagod, marahil ay maraming pinagdadaanan, ngunit may isang kislap ng dangal na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Isang desisyon ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong hindi pinag-isipan. Isang desisyong mo nagmula sa isang biglaang bugso ng pagtataka at paghanga. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang presensya ay tila mas lalong naging mabigat. Lumakad siya palapit sa kanya. Bawat hakbang ay may layunin. Huminto siya ilang talampakan mula sa kinatatayuan ni Liwayway. "Ayoko nang maging tagalinis ka," deklara niya. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng kasiguraduhan. Napatingin si Liwayway sa kanya. May bahid ng pagkalito at pag-aalala sa kanyang mukha. Tatanggalin na ba siya sa trabaho? "Mula bukas, pagpapatuloy ni Silakbo, gusto kitang maging personal attendant ko." Nanlaki ang mga mata ni Liwayway sa gulat. Doble ang sahod. Ang bagong trabaho ni Liwayway ay hindi katulad ng kahit anong trabahong pinasukan na niya. Wala nang pagod sa pagbubuhat ng mabibigat na timba o pagkayod sa maruruming sahig. Ang kanyang gawain ngayon ay mas tahimik, mas detalyado. Taga-ayos ng mga libro sa silid-aklatan. Taga-timpla ng kape ni Senyorito Silakbo sa umaga. Taga-sigurong ang kanyang opisina ay laging nasa perpektong kaayusan. Sa mga unang araw, ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat. Ang mansyon ay nanatiling malamig at tahimik. Ngunit sa paglipas ng mga linggo, sa kabila ng katahimikan, nagsimula siyang makita ang mga bitak sa pader na itinayo ni Silakbo sa paligid nito. Minsan, nakita niya itong nakatitig lang sa bintana. Hawak ang isang tasang kape na lumamig na. Ang mga matay tila naglalakbay sa isang malayong lugar na puno ng kalungkutan. Sa ibang pagkakataon, nakita niya itong lihim na nagpapakain sa isang pusang ligaw na nagpupunta sa hardin. Isang kilos na puno ng lambing na kabaligtaran ng kanyang imahe. Isang gabi, habang nag-aayos siya sa silid-aklatan, naramdaman niya ang lamig na tumatagos sa kanyang damit. Ang aircon ng mansyon ay tila may sariling isip. Niyakap niya ang kanyang sarili. Pilit na iwinawak si Angginaw para matapos ang kanyang trabaho. Hindi niya namalayan ang pagdating ni Silakbo. Naramdaman na lang niya ang isang bigat na ipinatong sa kanyang mga balikat. Isang itim na coat, malambot at mainit. At mayroon itong amoy. Isang amoy ng mamahaling pabango at ng katahimikan ng gabi. Napalingon siya sa gulat. Nakita niya si Silakbo na nakatalikod na, papalayo, na para bang walang ginawa. Walang salita, walang paliwanag. Tanging ang init ng coat na naiwan sa kanyang mga balikat. Hinigpitan ni Liwayway ang pagkakayakap sa coat at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng isang kakaibang kilig sa loob ng malamig na mansyon. Isang hapon, habang dumadaan siya sa isang pasilyo na bihirang daanan, may narinig siyang musika. Isang malungkot na himig ng piano, puno ng pangungulila. Sinundan niya ang tunog hanggang sa marating niya ang isang bahagyang nakabukas na pinto ng music room. Sumilip siya. Doon, nakita niya si Silakbo, mag-isang nakaupo sa harap ng isang grand piano, ang kanyang mga daliri. Malumanay na tumitipa. Ang kanyang mukha'y nagpapakita ng isang emosyong hindi pa niya nakikita kailanman. Kalungkutan. Napakaganda ng tugtog, ngunit napakabigat sa puso. Biglang tumigil ang musika. Nag-angat ng tingin si Silakbo at nahuli siya nitong nakatingin. Agad na naglaho ang kalungkutan sa mukha nito, napalitan ng pamilyar na malamig na maskara. Mabilis niyang isinara ang takip ng piano at tumayo. Lumabas ng silid na hindi man lang siya tiningnan. Naiwan si Liwayway na may tanong sa isip. Ano ang kwento sa likod ng malungkot na musikang yon?
Habang lumalalim ang kanyang pagtataka kay Silakbo, doon naman madalas magpakita si Gideon. Lagi itong may dalang ngiti at magagandang salita. Liwayway, kumusta ka na? Bati nito isang araw nang magkasalubong sila sa kusina. Mukhang magaan ang loob sa'yo ng pinsan ko. Bihira yon. Salamat po, Sir Gideon. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Magalang niyang sagot. Sumandal si Gideon sa pader, ang nangiti hindi nawawala. Mabuti naman, pero mag-iingat ka. Napakunot ang noo ni Liwayway. Po, si pinsan, mabait yan, pero marami na siyang pinagdaanan. Sabi ni Gideon na may himig ng pag-aalala. Lalo na sa mga babae. Minsan na siyang naloko ng isang babaeng mukhang pera. Halos maubos ang lahat sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit siya naging ganyan. Laging nagdududa, laging mailap. Kaya, payong kaibigan lang, huwag kang masyadong umasa. Baka masaktan ka lang. Ang mga salita ni Gideon ay tila maliliit na tinik na bumaon sa puso ni Liwayway. Biglang bumalik ang pag-aalinlangan. Ang init na naramdaman niya mula sa coat ni Silakbo ay tila biglang nanlamig. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Ang mga babala ni Gideon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Habang pabalik siya sa kanyang kwarto, napadaan siya sa opisina ni Gideon. Bahagyang nakabukas ang pinto, narinig niya ang boses nito, mahina ngunit malinaw. Oo, nasa plano ang lahat. Huminto si Liwayway. Konting tiyaga na lang, babalik din sa dati ang lahat. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Anong plano? Anong babalik sa dati? Ang mga bulong sa Hacienda Sombra ay hindi lang pala tungkol sa nakaraan. Tila may isang bagyong paparating at siya, nang hindi niya namamalayan, ay nasa gitna nito. Ang mga pader ng Hacienda Sombra ay unti-unti nang nawawalan ng lamig para kay Silakbo. O marahil, ang init ay nagmumula sa isang presensyang hindi niya inaasahan. Ang pagkakaroon ni Liwayway sa kanyang paligid ay nagdulot ng isang banayad ngunit hindi maikakailang pagbabago. Ang kanyang kape sa umaga ay laging tamang-tama ang timpla. Ang mga libro sa kanyang opisina ay laging nasa ayos. Ngunit higit sa lahat, ang tahimik nitong presensya ay tila nagpapatahimik din sa mga bagyo sa kanyang isipan. Nagsisimula na siyang magbaba ng kanyang mga pader nang hindi niya namamalayan. Isang gabi, habang abala siya sa pagrepaso ng mga dokumento, pumasok si Liwayway para ilapag ang kanyang hapunan sa isang maliit na mesa. Karaniwan, hindi siya nagsasalita. Ngunit sa gabing iyon, naglakas loob si Silakbo. Ang iyong ina, panimula niya, hindi tumitingin mula sa kanyang mga papel. Kumusta na siya? Natigilan si Liwayway sa tanong. Ito ang unang pagkakataon na tinanong siya ni Silakbo tungkol sa isang personal na bagay. Mabuti naman po, senyorito. Nakakainom na po siya ng kanyang mga gamot sa tamang oras. Tumango si Silakbo. Mabuti. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan bago siya muling nagsalita. Marami kang pinagdaanan. Hindi iyon isang tanong, kundi isang pahayag. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Lahat naman po tayo, senyorito. May kanya-kanya po tayong dala-dala. Ang sagot na yon ay tumatak sa isipan ni Silakbo. Sa simpleng pangungusap na yon, naramdaman niya ang isang koneksyon, isang pag-unawa na hindi nangangailangan ng mahabang paliwanag. Kinabukasan, dahil sa isang biglaang pagtitiwala, binigyan niya si Liwayway ng isang bagong gawain. Itinuro niya ang isang maliit at maalikabok na pinto sa dulo ng kanyang opisina. Bodega ng mga lumang file yan, sabi niya. 10 taon nang hindi nabubuksan. Gusto kong ayusin mo. Itapon mo ang mga hindi na mahalaga. I-organize mo ang mga dapat itago. Para sa iba, isa lang itong utos. Pero para sa dalawa, ito ay isang kilos ng pagtitiwala. Ang pagpayag ni Silakbo na papasukin si Liwayway sa isang lugar na naglalaman ng kanyang nakaraan ay isang malaking hakbang. Pumasok si Liwayway sa silid.
Ang amoy ng alikabok at mga lumang papel ay sumalubong sa kanya. Nagsimula siyang mag-ayos, isa-isang sinuri ang mga folder na halos madurog na sa kalumaan. Mga lumang kontrata, mga resibo, mga financial report. Nasa kalagitnaan na siya ng isang kahon na may markang financial stuff 2015 nang may isang papel na pumukaw sa kanyang atensyon. Isa itong ulat tungkol sa isang malaking investment sa real estate na nalugi. Bilang isang dating accounting clerk, sanay siyang magbasa ng mga ganitong dokumento. Sinundan ng kanyang mga mata ang mga numero, ang mga detalye ng transaksyon, hanggang sa marating niya ang pinakaibaba. Nakalagay doon ang pangalan ng project manager na humawak ng investment at sa tabi nito, ang pangalan ng taong nag-aproba ng pondo. Natigilan si Liwayway. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang muli niyang binasa ang mga pangalan. Project Manager, Gideon Lagdameo. Approved by Silakbo Almario. Isang malaking write-off, isang kabuuang pagkalugi. Ang petsa ay tumutugma sa panahong sinabi ni Gideon na naloko si Silakbo. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa kanyang isipan na parang mga piraso ng isang madilim na puzzle. Ang babala ni Gideon tungkol sa isang babaeng mukhang pera. Ang narinig niyang usapan sa telepono. Oo, nasa plano ang lahat. Konting tiyaga na lang, babalik din sa dati ang lahat. At ngayon, itong dokumento, isang patunay na si Gideon mismo ay kasangkot sa isang malaking pagkalugi na nagdulot ng trauma kay Silakbo. Hindi kaya ang kwento ni Gideon ay isang kasinungalingan. At kung nagsinungaling siya tungkol doon, paano naman ang tungkol sa iba pang mga bagay? Bumalik sa kanyang alaala ang araw na yon sa silid-aklatan. Ang pera, ang pagsubok, isang pagsubok na akala niya ay galing kay Silakbo para sukatin ang kanyang pagkatao. Ngunit paano kung hindi? Paano kung ang pagsubok na yon ay hindi para sa kanya, kundi para kay Silakbo? Isang bitag na inihanda ni Gideon para patunayan muli kay Silakbo na walang sino man ang mapagkakatiwalaan para panatilihin itong nakakulong sa kanyang hawlang ginto. Lumabas siya ng bodega, hawak ang dokumento. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nakita niya si Silakbo na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Huminga siya ng malalim. Kinakabahan siya, natatakot, ngunit kailangan niyang malaman ang totoo. Para sa sarili niya. At para na rin sa lalaking ito na unti-unti niyang nakikita ang kabutihan sa likod ng pader ng yelo. Sir Bo, mahina niyang tawag. Lumingon ito, may bahagyang nangiti sa mga labi. Isang bihirang tanawin. Ngunit ang nangiting iyon ay dahan-dahang naglaho nang makita nito ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Liwayway. May problema ba? Tanong nito. Nag-ipon ng lakas ng loob si Liwayway. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Sir Bo, ang pera sa library noon. Panimula niya ang bawat salita ay maingat na binibitawan. Sigurado po ba kayo ang naglagay doon? Ang tanong ay binitiwan sa hangin. Simple, ngunit mabigat. Ang mukha ni Silakbo ay biglang nagbago. Ang bahagyang init na namumuo sa kanyang mga mata ay biglang nanlamig. Napalitan ng pagkagulat, pagkalito, at isang anino ng isang masakit na alaala. Ang buong tindig niya ay nanigas, na para bang isang matinding sampal ang kanyang natanggap mula sa isang tanong na hindi niya kailanman inaasahan. Ang tanong ni Liwayway ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang matalim na patalim na nakatutok sa puso ng lahat ng paniniwala ni Silakbo. Ang mukha niya ay nanigas. Ang init na nagsisimulang mamuo sa kanyang dibdib ay biglang nagyelo. Hindi niya ito sinagot. Sa halip isang malamig na pader ang muling bumalot sa kanyang pagkatao. Umalis ka muna. Utos niya. Ang boses ay walang emosyon. Ngunit sa ilalim nito ay may isang bagyong nagbabadyang sumabog. Tapos na ang trabaho mo para sa araw na ito.
Nakita niya ang sakit at pagkalito sa mga mata ni Liwayway bago ito dahan-dahang tumalikod at umalis. Dala ang katahimikang mas maingay pa kaysa sa kahit anong sigaw. Nang mag-isa na lang siya, huminga ng malalim si Silakbo, ngunit tila walang sapat na hangin sa buong mansyon para punuin ang kanyang baga. Ang tanong na yon, bakit niya itatanong yon? Paanong pumasok sa isip niya ang ganoong klasing duda? Maliban na lang kung isang madilim na kaisipan ang biglang pumasok sa kanyang isip. Si Gideon. Si Gideon na laging nandoon. Si Gideon na nagrekomenda sa kanya. Si Gideon na kasama niya sa silid ng seguridad. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Nilakdangan niya ang mga pasilyo ng Hacienda Sombra. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng galit. Hinanap niya ang kanyang pinsan. Natagpuan niya ito sa veranda. Kalmadong umiinom ng tsaa na para bang isa lang itong ordinaryong hapon. Gideon! Tawag ni Silakbo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Napalingon si Gideon, may ngiti sa mga labi. Pinsan, halika. Samahan mo ako. Ikaw ba ang naglagay ng pera sa library? Putol ni Silakbo. Ang tanong ay parang isang bala na pinakawalan. Ang nangiti ni Gideon ay bahagyang natigilan. Pinsan, anong pinagsasabi mo? Siyempre hindi. Di ba't utos mo yon? Isang pagsubok? Huwag mo akong gawing tanga. Sigaw ni Silakbo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng mansyon. Tinanong ako ni Liwayway. Imposibleng maisip niya yun ang mag-isa. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nakita ni Gideon ang determinasyon sa mga mata ni Silakbo. Ang kanyang pagkukunwari ay biglang gumuho, napalitan ng isang kakaibang ekspresyon, isang halo ng pagsuko at pagmamatigas. Tumayo siya at hinarap ang kanyang pinsan. Oo, pagamin nito. Ang boses ay biglang tumaas. Oo, ako nga. Pero ginawa ko yun para sa'yo. Napaatras si Silakbo sa gulat. Ginawa ko yun dahil nakita ko kung ano ang nangyayari. Patuloy ni Gideon. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Nakita ko kung paano kanya binabago. Unti-unti ka na namang nagiging mahina. Pinsan, unti-unti ka na namang nagtitiwala. Ayokong makita kang masaktan ulit tulad ng dati. Sinubok ko siya para patunayan sa'yo na pare-pareho lang sila, na lahat sila ay may presyo. Ang mga salita ni Gideon ay parang lason. Ang bawat pangungusap ay idinisenyo para tamaan ang pinakamasakit na bahagi ng nakaraan ni Silakbo. Ang galit ni Silakbo ay biglang napalitan ng matinding pagkalito. Ang kanyang kamao ay nakakuyom, ngunit hindi niya alam kung saan o kanino ito itutuon. Kay Gideon, sa kanyang panlilinlang, o sa sarili niya, sa kanyang kahinaan. Wala kang karapatan, mahinang sabi ni Silakbo, ngunit puno ng bigat. May karapatan ako dahil pamilya kita, giit ni Gideon, at gagawin ko ang lahat para protektahan ka kahit pa sa sarili mo. Tumalikod si Silakbo at iniwan si Gideon doon. Ang kanyang isip ay isang magulong bagyo. Hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan. Ang laso ng pagdududa ay naisubo na at nagsisimula na itong kumalat sa kanyang buong sistema. Kinabukasan, ang Hacienda Sombra ay muling naging isang kaharian ng yelo. Iniiwasan ni Silakbo si Liwayway. Ang mga simpleng pagbati ay hindi na niya sinasagot. Ang mga tasang kape ay nananatiling hindi nagagalaw sa kanyang mesa. Ramdam ni Liwayway ang pader na muling itinayo sa pagitan nila, mas mataas at mas matibay kaysa dati, ngunit hindi niya alam kung bakit. Samantala, si Gideon, sa likod ng mga anino, ay sinimulan na ang kanyang susunod na hakbang. Sa isang tawag sa telepono, kinausap niya ang isa sa mga pinagkakautangan ng pamilya di makulangan. Isang malaking halaga ang kanyang ipinadala mula sa isang hindi matutunton na account. Ang utos, huwag na kayong magpapakita sa kanila. Ituring niyong bayad na ang isang bahagi ng utang at itago niyo ang resibo
para sa akin. Ilang araw ang lumipas, isang umaga ay masayang-masaya si Liwayway. "Sir Bo," sabi niya nang mag-abot ng dokumento, hindi na napigilan ng nangiti. "Hindi na po kami ginugulo ng mga maniningil. Tila isang milagro." Tinitigan lang siya ni Silakbo. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Milagro? O isang maingat na kalkulasyon? Kinahapunan, habang si Silakbo ay nakakulong sa kanyang opisina, pumasok si Gideon. Ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng pekeng awa at pag-aalala. May dala siyang isang manipis na brown folder. Inilapag niya ito sa mesa ni Silakbo. "Pinsan, ayokong masaktan ka ulit," sabi niya sa isang malungkot na boses, "pero kailangan mong malaman ang totoo." Napatingin si Silakbo sa folder. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. "Tingnan mo to," pagpapatuloy ni Gideon. "Alamin mo kung saan talaga napupunta ang kabutihan mo." Ang bawat araw sa Hacienda Sombra ay naging isang paglalakad sa ibabaw ng maninipis na bubog para kay Liwayway. Ang init na minsan niyang naramdaman ay naglaho na, napalitan ng isang hanging mas malamig pa kaysa sa dati. Si Senyorito Silakbo, ang lalaking minsan nang nagpatong ng kanyang coat sa kanyang mga balikat, ay naging isang estranghero muli, isang malamig na anino sa mga pasilyo ng kanyang sariling mansyon. Iniiwasan siya nito. Kapag nagkakasalubong sila, ang mga mata nito ay tumitingin sa kung saan, sa pader, sa sahig, kahit saan. Wag lang sa kanya. Ang mga simpleng tanong niya tungkol sa trabaho ay sinasagot nito ng isang salita lang. Minsan, hindi na talaga ito sumasagot. Ang bawat kilos ni Liwayway ay nagiging alanganin. Ang pagtimpla niya ng kape, dati isang simpleng gawain, ngayon ay puno ng pag-aalinlangan. Masyado bang matamis? Masyado bang mapait? Ngunit hindi na niya malalaman dahil ang tasa ay nananatiling puno sa mesa ni Silakbo. Hindi nagagalaw hanggang sa ito'y tuluyang lumamig. "Wayway, may problema ba?" tanong ni Hiraya sa kanya isang gabi sa telepono. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. "Parang ang lungkot mo nitong mga nakaraang araw." Huminga ng malalim si Liwayway, nakatingin sa kisame ng kanyang maliit na kwarto sa loob ng mansyon. "Hindi ko alam, Hira. Bigla na lang siyang nagbago. Bigla na lang siyang nanlamig." Pagkatapos kong itanong yung tungkol sa pera, parang may nag-iba. "Sinabi ko na sa'yo, di ba?" sabi ni Hiraya. "May kung anong tinatago ang mansyon na yan. At lalo na, yung pinsan niyang si Gideon, hindi ko gusto ang pakiramdam ko sa kanya. Mag-ingat ka, ha?" "Oo, Hira." "Salamat," sagot ni Liwayway, kahit na ang kanyang isip ay gulong-gulo. Sinubukan niyang kausapin si Silakbo. Isang hapon, tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob at kumatok sa pinto ng opisina nito. "Senyorito?" "Pumasok." Malamig na sagot mula sa loob. Nakita niya itong nakaupo sa kanyang mesa, abala sa mga papel. Hindi man lang ito nag-angat ng tingin. "Sir Bo, may nagawa po ba akong mali?" tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. "Kung mayroon po, sana po ay sabihin niyo sa akin para maitama ko." Sa wakas, itinaas ni Silakbo ang kanyang tingin. Ang mga mata nito ay walang emosyon, ngunit sa ilalim nito, nakita ni Liwayway ang isang bagay na mas masakit pa kaysa sa galit, pagkadismaya. "Gawin mo lang ang trabaho mo, Liwayway," sabi nito bago muling ibinalik ang atensyon sa kanyang mga papel. Iyon na yon, isang pader. Isang pader na hindi niya kayang sirain. Lumabas siya ng opisina, ang puso niya'y tila pinipiga. Ang pag-asa na nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib ay unti-unti nang namamatay. Kinagabihan, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. 6:39. Baka gusto mong malaman kung saan nanggagaling ang swerte mo.
Kasunod ng text ay isang larawan, isang screenshot ng isang bank transaction, isang malaking halaga, halos kalahati ng utang ng kanyang pamilya ay inilipat sa account ng kanilang pinagkakautangan. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Saan galing ito? Sino ang nagpadala? Habang tinititigan niya ang larawan sa kanyang telepono, gulong-gulo ang isip, hindi niya alam na sa kabilang dako ng mansyon, sa loob ng opisina ni Silakbo, isang demonyo ang nagbubukas ng pinto nang pumasok si Silakbo sa kanyang opisina matapos ang isang mahabang pag-iisip sa hardin. Ngunit ang inaasahan niyang katahimikan ay sinalubong ng isang nakakakilabot na tanawin. Nakatayo si Liwayway sa gitna ng kanyang opisina. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng kanyang mesa, nakakalat ang mga papeles mula sa brown folder na ibinigay ni Gideon. Mga kopya ng bank transaction, mga ulat ng pagbabayad ng utang, at sa gitna ng lahat, isang litrato niya, Liwayway, nakuha mula sa malayo na tila may kausap sa isang madilim na eskinita. Itinaas ni Liwayway ang kanyang tingin. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkalito at sakit. Senyorito, ano pong ibig sabihin nito? Pero hindi na nakinig si Silakbo. Ang nakita niya lang ay ang ebidensya. Ang katibayang gawa-gawa na inihain sa kanya na ngayon ay nasa mga kamay mismo ng taong pinagsimulan niyang pagkatiwalaan. Ang huling sinulid ng kanyang pagtitiwala ay naputol. Ang laso ng pagdududa ay tuluyan ng kumalat at nilamon ang kanyang buong pagkatao. Lumakad siya, palapit sa kanyang mesa. Kinuha niya ang mga papeles, tinitigan ang mga ito, at pagkatapos ay ibinalik ang kanyang tingin kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo, matalim na parang bubog. Magkano? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. Isang bulong na mas masakit pa kaysa sa isang sigaw. Magkano ang presyo mo, Liwayway? Ang tanong ni Silakbo ay parang isang basag na salamin na kumalat sa sahig ng kanyang opisina. Matalim, mapanganib, at sumasalamin sa isang pangit na katotohanan. Ang bawat salita ay isang lason na dahan-dahang gumapang sa ugat ni Liwayway. Pinaparalisa ang kanyang puso. Magkano ang presyo mo, Liwayway? Sa isang iglap, ang lahat ng init, ang lahat ng munting pag-asa na kanyang inipon sa loob ng mansyon na ito ay naging abo. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng coat noong siya'y giniginaw ay siya ring lalaking ngayon ay hinuhubaran siya ng kanyang huling saplot, ang kanyang karangalan. Ang mga papeles na nakakalat sa mesa ay walang kahulugan sa kanya. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Silakbo. Malamig, walang awa, at puno ng isang pagkasuklam na hindi niya maintindihan kung saan nanggaling. Hindi ito galit. Ito ay mas malala. Ito ay paghusga. At sa mga matang yon, nakita niya ang kanyang sarili hindi bilang si Liwayway, kundi bilang isang magnanakaw, isang manloloko, isang babaeng may presyo. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Liwayway. Ang pagkalito ay napalitan ng sakit, isang sakit na napakalalim na tila tumagos sa kanyang mga mata. Ngunit para kay Silakbo, na nilamon na ng mga multo ng kanyang nakaraan, ang sakit na yon ay bahagi lamang ng isang magaling na pag-arte. Ito ang eksaktong itsura ng babaeng minsan nang dumurog sa kanyang puso. Ang parehong mga matang nangungusap ng inosensya habang ang mga kamay ay abala sa pagbilang ng kanyang salapi. Hindi na siya magpapaloko. Hindi na muli. Itinuro niya ang mga papeles sa mesa. Huwag ka nang magpanggap, Liwayway. Nakita ko na ang lahat ng ito. Ang biglaang pagbabayad sa mga utang ninyo. Ang mga lihim na transaksyon. Akala ko iba ka. Sabi niya. At sa huling mga salitang iyon, may bahid ng tunay na pait. Pero nagkamali ako. Pare-pareho lang kayong lahat. Ang galing mong magpanggap. Ang galing mong magpanggap na may dangal. Habang sa likod ko, ay kinakalkula mo na pala kung magkano ang halaga ko. Ang bawat salita
ay isang malakas na sampal. Gustong sumigaw ni Liwayway. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Gusto niyang isumbat na ang karangalan niya ay hindi kailanman mabibili. Ngunit para saan pa? Ang hatol ay naibigay na. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi na si Senyorito Silakbo na unti-unti niyang nakikilala. Ito ay isang estrangherong bulag. Sa katotohanan, ang magpaliwanag sa kanya ay parang paghingi ng awa at hinding-hindi siya mamamalimos. Huminga siya ng malalim. Ang mga luhang nagbabadyang tumulo ay pinigilan niya ng buong lakas. Itinuwid niya ang kanyang likod. Tinitigan niya si Silakbo, hindi na ng may sakit, kundi ng may isang bagay na mas malalim. Isang malungkot na pagtanggap. Kung pagkatapos ng lahat, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit hindi nanginginig. Ito pa rin ang tingin niyo sa akin. Huminto siya, hinayaan ang bigat ng kanyang mga salita na manatili sa hangin. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Dahan-dahan, sa harap mismo ni Silakbo, sinimulan niyang hubarin ang kanyang uniforme, ang kulay abong blusa na sagisag ng kanyang serbisyo sa mansyon na ito. Hindi ito isang galaw ng galit, kundi isang tahimik at marangal na ritual. Maingat niyang tiniklop ang uniforme, bawat tupi ay isang pagpapaalam. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa, sa tabi ng mga pekeng ebidensya, na para bang isang huling alay. Salamat po sa oportunidad, sabi niya. Ang po ay isang huling patunay ng kanyang pagkatao, isang bagay na hindi kayang alisin ng kahit anong akusasyon. Pagkatapos ay tumalikod na siya. Pinanood niya ang bawat galaw nito. Ang paghubad ng uniforme, ang paglapag nito sa mesa, ang huling mga salita. Walang sigaw, walang pagtanggi, walang pagmamakaawa. Tanging isang nakakabinging dignidad. At sa isang saglit, isang maliit na tinig sa kanyang isipan ang sumigaw. Mali ka. Ngunit huli na ang lahat. Narinig niya ang mga yabag ni Liwayway papalayo, ang pagbukas ng pinto. At ang pagsara nito, isang tunog na tila yumanig sa buong pundasyon ng Hacienda Sombra. Naiwan siyang mag-isa sa katahimikan, isang katahimikang masakit, mas mabigat, mas malungkot. Nakuha na niya ang gusto niya. Napatunayan na niyang tama siya. Ngunit bakit pakiramdam niya ay siya ang natalo? Kasabay ng pagsara ng pinto ay ang pagpatak ng ulan sa labas. Dahan-dahan, na para bang ang bigat ng buong mundo ay nasa kanyang mga balikat, napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang lakas ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang bagay sa kanyang mesa na hindi niya pinapansin kanina. Ang nakayukong picture frame. Nanginginig ang kamay na inabot niya ito. Dahan-dahan niya itong itinaas. Ang larawan ng isang nakaraang puno ng sakit. Ang larawan ng babaeng unang dumurog sa kanyang pagtitiwala. Isang babaeng, sa ilalim ng tamang liwanag, ay may isang pagkakahawig sa babaeng kalalabas lang ng kanyang pinto. Ang sakit ng nakaraan at ang sakit ng kasalukuyan ay nagsanib. Naging isang dambuhalang alon na tuluyang gumuho sa mga pader na kanyang itinayo. Binitiwan niya ang frame at ito'y bumagsak sa sahig. Ang salamin ay nabasag. Nagkamali na naman ako. Bulong niya sa katahimikan. Ang kanyang boses ay basag. Puno ng isang pagsisising huli na. Lumipas ang mga araw, ngunit ang oras sa loob ng Hacienda Sombra ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang mansyon, na dati isang kaharian ng kontroladong katahimikan, ngayon ay isang libingan ng isang katahimikang masakit at mabigat. Ang bawat sulok ay sumisigaw sa isang pangalan na hindi na binibigkas, Liwayway. Para kay Silakbo, ang bawat paghinga ay isang pakikibaka. Ang hangin sa loob ng kanyang sariling tahanan ay tila lason, nakakasakal. Hindi na niya kayang manatili sa kanyang opisina, ang lugar kung saan niya sinira ang isang bagay na ngayon niya lang napagtanto kung gaano kahalaga. Naglalakad siya sa mga pasilyo na parang isang multo,
hinahabol ng mga alaala. Napapadaan siya sa silid-aklatan at nakikita niya ang hanay ng mga libro na inayos nito ng perpekto. Napapadaan siya sa kusina at naaalala niya ang amoy ng kape na tinimpla nito. Napapadaan siya sa music room at naririnig niya sa kanyang isipan ang malungkot na himig ng piano na tanging ito lang ang nakarinig. Bumalik siya sa kanyang opisina, hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala na siyang ibang mapuntahan. Ang kanyang mundo ay lumiit, naging isang kulungan na siya mismo ang gumawa. Naupo siya sa kanyang mesa, ngunit hindi niya magawang magtrabaho. Ang mga numero sa kanyang harapan ay walang kahulugan. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Liwayway sa huling sandali. Ang dignidad nito sa gitna ng sakit. Sa sobrang pagkainis sa sarili, sa isang biglaang bugso ng galit, iwinasiwas niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang mga papeles ay nagliparan, isang tambak ng mga lumang folder ang nahulog sa sahig. At mula sa loob ng isa sa mga ito, isang maliit na bagay ang gumulong palabas at huminto malapit sa kanyang paa. Isang maliit, kulay asul na notebook. Luma na. Ang mga gilid ay medyo lukot na. Ang notebook ni Liwayway, marahil ay naiwan niya ito noong nag-aayos siya ng mga lumang files. Pinulot ito ni Silakbo. Ang kanyang unang reaksyon ay itapon ito. Isa itong paglabag sa privacy. Ngunit nanaig ang isang mas malakas na puwersa, ang desperadong pangangailangan na malaman, na makumpirma ang kasalanang alam na niyang ginawa niya. Nanginginig ang mga kamay na binuklat niya ang unang pahina. Ang kanyang mga mata ay sinalubong ng isang sulat kamay na maayos at malinis. Ito ay isang listahan ng mga gastusin. Lunes, pamasahe, 40 pesos. Tinapay 20 pesos. Gamot ni nanay, maintenance, 180 pesos. Martes, pamasahe, 40 pesos. Gulay, ang bawat piso ay nakalista. Ang bawat sentimo ay binibilang. Nagpatuloy siya sa paglipat ng mga pahina. Nakita niya ang isang hiwalay na listahan sa likod. Utang kay Aling Nena, bigas, 500 pesos. Utang sa Bombay, pampaospital. Principal, 50,000 interest, 10,000 kada buwan. At sa ilalim nito, ang kanyang plano. Ang detalyadong plano kung paano niya babayaran ang lahat ng ito mula sa kanyang sahod. May mga kalkulasyon, mga petsa, at sa gilid ng bawat pahina, may mga maliliit na sulat, mga paalala sa sarili. Kayanin mo, Wayway, para kay nanay. Tiwala lang, hindi habang buhay ay ganito. At ang huli, ang mga salitang tila isang kutsilyong direktang tumusok sa puso ni Silakbo. Ang karangalan ay hindi nabibili. Nabitawan niya ang notebook. Ang mga luha na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng kanyang pagiging bato ay biglang bumuhos. Hindi niya ito napigilan. Bawat pahina ng notebook na yon ay isang sampal sa kanyang mukha. Bawat salita ay isang patunay ng kanyang napakalaking pagkakamali. Ito ang kaluluwa ng babaeng kanyang hinusgahan. Isang kaluluwang dalisay, marangal, at winasak niya ng walang awa. Ang kanyang pagdadalamhati ay biglang napalitan ng isang malamig at matinding galit. Ngunit ang galit na ito ay hindi na para kay Liwayway o sa sarili niya. Mayroon na itong malinaw na target. Si Gideon. Kinuha niya ang kanyang telepono hindi para tawagan ang kanyang mga gwardiya, kundi ang isang numero mula sa isang pribadong listahan. Ang kanyang personal na private investigator. Gusto kong imbestigahan mo ang lahat. Utos niya. Ang kanyang boses ay malamig at matalim na parang yelo. Lahat ng financial transactions ng pinsan kong si Gideon Lagdameo sa loob ng huling 6 na buwan. Gusto ko ring alamin mo kung sino ang mga pinagkakautangan ng pamilya Di Makulangan. Gusto kong malaman ang bawat koneksyon, bawat tawag, bawat transaksyon. Gusto kong malaman ang lahat. Ngayon na. Hindi na niya hinintay ang sagot.
Ibinaba niya ang tawag. Tumayo siya at tumingin sa bintana. Sa ulan na muling pumapatak, naghihintay. Makalipas ang ilang oras, tumunog ang kanyang telepono. Ang investigator. "Sir, may nalaman na kami," sabi ng boses sa kabilang linya. "Mabilis naming na-trace. May direktang koneksyon si Mr. Gideon sa mga nagpapautang kay Miss Di Makulangan. Siya ang nagbayad ng isang malaking halaga noong nakaraang linggo." Hindi nagulat si Silakbo. Ito na ang inaasahan niya. "Ano pa?" Nag-alinlangan ng investigator sa kabilang linya. "Sir, may isa pa po. Sa pag-trace namin sa mga account na ginamit niya, may lumabas na isang pamilyar na pangalan na konektado sa kanya mula pa noon. Ang pangalan ng dating kasintahan ninyo. Ang dining hall ng Hacienda Sombra na bihirang magamit ay inihanda para sa isang hapunan, ngunit walang pagkain sa mesa. Ang nakahain lamang ay katotohanan, kasinungalingan, at isang pagtutuos na matagal nang dapat mangyari." Sa isang dulo ng mahabang mesa ay nakaupo si Silakbo. Ang kanyang mukha ay kalmado na parang mata ng isang bagyo. Sa tapat niya, si Gideon, na walang kamalay-malay, ay nagbubuhos ng alak sa kanyang baso. Nakakagulat naman pinsan na nagyayakan ng hapunan. Masayang sabi ni Gideon. "Anong meron? May selebrasyon ba?" "Oo, Gideon. Isang selebrasyon," sagot ni Silakbo. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. "Isang selebrasyon para sa katapusan. Hindi ako pupunta, Hira," mariing sabi ni Liwayway, habang tinutulungan niyang uminom ng tubig ang kanyang ina. "Kailangan mong pumunta, Wayway." Pagpupumilit ni Hiraya sa kabilang linya. "Huling sahod mo yon. Pinagpaguran mo yon. Huwag mong hayaang isipin nilang kaya kanilang tapak-tapakan lang. Pumunta ka doon, kunin mo ang pera mo, at umalis ka nang nakataas ang noo." "Pero Hira, walang pero-pero. Kung ayaw mong mag-isa, sasamahan kita. Hihintayin kita sa labas ng gate. Ipakita mo sa kanila na hindi ka natatakot. Ipakita mo sa kanila ang halaga mo," sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Napatingin si Liwayway sa payapang mukha ng kanyang ina. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na may kalyo dahil sa pagtatrabaho. Tama si Hiraya. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa dignidad. "Sige," mahinang sagot ni Liwayway. "Pupunta ako. Hindi kita maintindihan, pinsan," sabi ni Gideon, bahagyang tumatawa. "Hayaan mong ipaintindi ko sa'yo," sabi ni Silakbo. Sa isang pindot sa remote control, isang malaking screen ang bumaba mula sa kisame. Ang unang lumabas ay isang larawan, isang bank transaction, ang paglipat ng pera mula sa isang offshore account patungo sa account ng pinagkakautangan ni Liwayway. Nanigas si Gideon. Ang hawak niyang baso ay biglang huminto sa ere. "Pamilyar ba yan?" tanong ni Silakbo. Ipinakita ang susunod na larawan, isang log ng mga tawag sa telepono sa pagitan ng numero ni Gideon at ng pinagkakautangan. At pagkatapos, ang huli at pinakamatinding ebidensya, isang lumang larawan. Si Gideon, mas bata pa, na masayang nakikipagtawanan kasama ang dating kasintahan ni Silakbo, ang babaeng dumurog sa kanyang puso. Nabitawan ni Gideon ang kanyang baso. Ang tunog ng nabasag na salamin ay yumanig sa katahimikan ng silid. "Paano?" bulong ni Gideon. "Hindi pala isang babaeng mukhang pera ang nanloko sa akin noon, Gideon," sabi ni Silakbo. Tumatayo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit na matagal niyang kinimkim. "Dalawa pala kayo. Isang partnership. Siya ang pain, ikaw ang utak. Pinlano ninyo ang lahat para makuha ang pera ko, para sirain ako." "Hindi totoo yan," sigaw ni Gideon. Tumatayo rin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkasuklam. "Ginawa ko yon para iligtas ka. Masyado kang nagtitiwala.
Masyado kang mahina. At ngayon, inulit mo. Pagpapatuloy ni Silakbo na para bang hindi narinig ang kanyang sinabi. Nang makita mong nagsisimula na naman akong magtiwala. Nang makita mong may isang taong kayang basagin ang mga pader na itinayo mo sa paligid ko. Sinubukan mo na namang sirain ang lahat. Gumawa ka ng bitag. Nagtanim ka ng lason. Sinira mo ang isang inosenteng tao para lang mapanatili mo akong nakakulong sa aking sariling kadiliman. Dahil doon ka nararapat. Umamin si Gideon sa wakas. Ang kanyang tunay na kulay ay lumabas na. Ako dapat ang nasa posisyon mo. Ako dapat ang may-ari ng lahat ng ito. Pero dahil sa'yo, lagi na lang akong anino mo. Laging pangalawa. Kaya oo, ginawa ko ang lahat ng yun. At gagawin ko ulit. Sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng dining hall. Pumasok si Liwayway. Ang kanyang mukha ay determinado. Handang kunin ang nararapat sa kanya. Ngunit natigilan siya sa kanyang nakita. Si Silakbo at si Gideon, nakatayo, magkaharap, na parang dalawang mandirigmang nasa gitna ng isang digmaan. At narinig niya ang huling mga salita ni Gideon. Gagawin ko ulit. Ang buong katotohanan ay tila isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Lahat ng pagdududa, lahat ng sakit, lahat ng pagkalito ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Napalingon si Silakbo sa pinto at nakita niya si Liwayway. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng galit, ay biglang napuno ng isang emosyong mas malalim at mas masakit. Pagsisisi. Ang galit sa kanyang mukha ay naglaho, napalitan ng itsura ng isang taong nawalan. Ang mga mata nilang dalawa ay nagtagpo sa gitna ng nagkawatak-watak na mga kasinungalingan. Ang isa ay humihingi ng tawad na hindi niya masabi, at ang isa ay nakarinig ng katotohanang hindi niya inaasahan. Mga gwardya! Sigaw ni Silakbo. Hindi inaalis ang kanyang tingin kay Liwayway. Pumasok ang dalawang gwardya at hinawakan si Gideon. Hindi na ito nanlaban. Tinitigan lang niya si Silakbo nang may purong pagkamuhi bago siya kinaladkad palabas ng silid. Nang mawala na si Gideon, isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Naiwan silang dalawa, si Silakbo at si Liwayway, nakatayo sa magkabilang dulo ng mahabang mesa, pinaghihiwalay ng mga guho ng isang tiwalang winasak. Dahan-dahang humakbang si Silakbo palapit sa kanya. Bawat hakbang ay tila isang dekada ng pagsisisi. Huminto siya ilang talampakan mula sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nakababa sa kanyang tagiliran, walang magawa. Ang lahat ng salita sa mundo ay tila nawala. Isa lang ang kaya niyang sabihin, Liwayway. Nang kinaladkad na ng mga gwardya si Gideon palabas, isang katahimikang naiiba ang pumalit sa dining hall. Hindi ito ang malamig na katahimikan ng pag-iisa, kundi isang katahimikang puno ng mga salitang hindi masabi, ng mga emosyong nag-uumapaw. Si Liwayway ay nanatiling nakatayo malapit sa pinto. Ang kanyang puso ay sabay na nakakaramdam ng bigat ng katotohanan at ng gaan ng paglaya. Si Silakbo naman ay nakatayo sa gitna ng mga guho ng kanyang sariling paghuhusga, nakatingin sa babaeng winasak niya, ngunit siya ring nag-iisang pag-asa niya. Dahan-dahan, humakbang siya palayo sa mahabang mesa. Hindi patungo sa kanyang opisina, kundi patungo sa isang pinto sa gilid na papunta sa hardin. Huminto siya at lumingon kay Liwayway. Halika! Mahina niyang sabi. Hindi isang utos, kundi isang pakiusap. Doon tayo mag-usap. Nag-alinlangan si Liwayway ng isang saglit, ngunit sumunod siya. Lumabas sila sa sariwang hangin ng gabi. Ang simoy ng hangin ay malinis, isang malaking kaibahan sa bigat ng atmosfera sa loob ng mansyon. Dito, sa ilalim ng liwanag ng buwan at ng mga bituin, tila mas madaling huminga. Huminto sila malapit sa isang bench na bato. Sa unang pagkakataon, si Silakbo ang unang bumasag sa katahimikan. Tinitigan niya si Liwayway at ang nakita niya ay hindi na isang empleyado,
kundi ang sagisag ng lahat ng kanyang pagkakamali. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi, liwayway. Panimula niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng isang sakit na matagal niyang itinago. Ang totoo, takot ako. Sa loob ng maraming taon, hinayaan kong lamunin ako ng takot na masaktan ulit. Hinayaan kong ang laso ng nakaraan ang magdikta sa aking pagkatao. At dahil sa takot na yon, naging bulag ako. Huminga siya ng malalim. Naging isang halimaw ako na sumusubok sa lahat, naghahanap ng kasamaan sa bawat tao. Dahil ayokong maniwala na may kabutihan pa. At nang dumating ka, nang ipakita mo sa akin ang iyong dangal, sa halip na yakapin yon, mas lalo akong natakot at sinaktan kita. Ako ang may kasalanan. Liwayway, ako lang. Pinakinggan niya ang bawat salita. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Silakbo. Isang sakit na hindi na nagmumula sa pagmamataas, kundi sa tunay na pagsisisi. Naalala niya ang bigat ng mga akusasyon nito, ang hapdi ng kanyang pag-alis. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang nakikita niya ngayon ay hindi isang halimaw. Ang nakikita niya ay isang taong sugatan, isang taong naligaw, isang taong ngayon ay nagsusumikap na mahanap ang daan pabalik. May kinuha si Silakbo mula sa kanyang bulsa. Hindi ito pera, hindi ito alahas. Ito ay isang simpleng susi. Hindi ko hinihiling na bumalik ka sa trabaho. Sabi niya, iniabot ang susi. Hindi rin kita hinihiling na patawarin mo ako agad-agad. Pero gusto kong malaman mo na binago mo ako. Naguguluhang tiningnan ni Liwayway ang susi. Nagbukas ako ng isang maliit na foundation. Pagpapatuloy ni Silakbo. Ang pangalan niya ay Liwayway Pag-asa Foundation. Ang layunin nito ay tulungan ang mga pamilyang baon sa utang dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Mga pamilyang katulad ng sa inyo. Ikaw ang susi sa pagbabagong ito, kaya nararapat lang na sayo ito. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Hindi ito bayad sa sakit na naidulot ko, Liwayway. Patawad ito. Tinitigan ni Liwayway ang susing nasa palad ni Silakbo. Simbolo ito ng isang bagong simula, isang kabutihang isinilang mula sa isang masakit na karanasan. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin mula sa susi patungo sa mga mata ni Silakbo. Sa isang kilos na mas malakas pa kaysa sa kahit anong salita, dahan-dahan niyang itinulak pababa ang kamay ni Silakbo na may hawak na susi. Pagkatapos, kinuha niya ang kabilang kamay nito. Ang kamay na walang hawak, ang kamay na walang iniaalok kundi ang sarili nito at hinawakan niya ito. Simulan natin ulit. Bulong ni Liwayway, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon. Hindi bilang amo at empleyado, kundi bilang ikaw at ako. Time jump. Makalipas ang ilang buwan, ang amoy ng bagong timplang kape ay pumuno sa maliit, ngunit maaliwalas na coffee shop na Kalinaw. Sa isang mesa sa may bintana, magkaharap na nakaupo sina Liwayway at Silakbo, o mas kilala na ngayon bilang Bo. Sigurado ka bang ayaw mo ng asukal? Tanong ni Liwayway na tatawa. Hindi na. Simula nang makilala kita, natutunan ko ng mas gusto ko pala ang pait na may tamis sa dulo. Sagot ni Bo. Sabay kindat. Nagtawanan sila, isang tunog na malaya at puno ng saya. Ang Hacienda Sombra ay hindi na isang hawlang ginto, kundi isang tahanan na unti-unti nang napupuno ng init. Ang ina ni Liwayway ay malakas na at maligayang nag-aalaga ng mga halaman sa hardin. Ang Liwayway Pag-asa Foundation ay nagsimula nang tumulong sa unang pamilya nito. Si Silakbo ay hindi na ang haring nagdududa. Si Liwayway ay hindi na ang dalagang binabagabag ng utang. Sila ay 2 taong sinubok ng tadhana, winasak ng kasinungalingan, ngunit muling binuo ng pagpapatawad at pag-asa. Sa labas ng bintana,
Ang sikat ng araw ay nagniningning. Isang bagong umaga, isang bagong liwayway. At dito po nagtatapos ang ating kwento, mga minamahal naming tagapakinig. Ang kwento ni Liwayway at Bo ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman masusukat ng salapi. Ito ay nasusukat sa kanyang dangal, sa kanyang paninindigan, at sa kakayahan niyang magpatawad at magbigay ng pag-asa. Ipinapakita rin nito na kahit ang pinakamatigas na puso ay kayang palambutin ng tunay na pag-ibig at ang bawat isa sa atin ay may pagkakataong bumangon mula sa dilim at harapin ang isang panibagong liwayway. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral sa kwentong ating pinagsaluhan ngayon. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,